umaga mga kamangyan, happy farming. Pagdating natin dito sa ating baboyan ay ang iingay ng ating mga baboy. Nagugutom na sila dahil oras na ng kanilang pagkain. At maganda rin para sa ating mga baboy na tuwing pupunta tayo dito at magpapakain ay maiingay sila at gustong gusto na nilang kumain. Kaya kung may alaga kayong baboy at tuwing magpapakain kayo ay ganyan din sila kaingay, ay huwag kayong maiinis at huwag niyong papagalitan. Isa rin kasing sign yan na ang baboy nyo ay healthy at walang masamang nararamdaman. Lalo na kung ang lugar nyo ay napasok na ng ASF. Kailangan nyo talagang obserbahan ang bawat galaw at ang pagkain ng inyong mga alagang baboy. Tulad na rin sa nangyari dito sa aking baboyan. Napasok na tayo ng ASF mga kamangyan. Ang ini-expect natin ay may mga nganak sa ating alagang baboy na 5 buntis. Pero nagkasakit ang isa, si Karen. Sa gitna pa man din ang kulungan niya ni Bernadette at ni Gina. Una pa lang na napansin natin na mahina kumain si Karen ay nilipat agad natin siya ng kulungan. Kaya hindi na nahawa itong 4 na buntis at si Max. Kaya nagpapasalamat tayo kay Lord. At sana ay hindi na magkasakit pa itong mga natirang alagang baboy natin. Ito ang kulungan ng ating 9 na alagang biik mga kamangyan. Dati tuwing pupunta tayo dito ay ang iingay at nagtatakbuhan ang ating mga alagang biik. Pero dahil nandito pa ang ating 4 na buntis at isang lalaking baboy at healthy naman sila, ay tuloy na ang pag-aayos natin dito sa ating bagong kulungan. Lalagyan na natin ng bakod itong ating bagong kulungan. Mayroon naman tayong mga tanim na kawayan malapit dito sa ating baboyan. Ayan mga kamangyan, ang baboyan natin ay nandyan lang at malapit lang ang tanim natin na kawayan. Marami nga lang tinik itong kawayan kaya mahirap kunin. Pero mayroon pa naman tayong ibang tanim na kawayan dito banda. Mas madali kunin itong dito banda dahil nabawasan na rin natin ito. Ginamit natin ito dun sa dati nating kulungan. Dito lang rin kasi tayo kumukuha ng mga kawayan na mga ginagamit natin. Ayan mga kamangyan, magugulang na rin at malalaki na ang mga kawayan. Pwede nang kunin. Meron din naman tayong iba pang tanim dito banda. Kaya lang medyo maliliit. Hindi tulad dito sa isa na malalaki ang kanyang kawayan. Tayo na at kukuha na tayo mga kamangyan. Hindi na muna tayo kumuha ng tao na ating uutusang kumuha dahil nagtitipid tayo. At kayang-kaya naman natin. Kailangan lang natin tanggalin ang mga tinik bago natin putulin itong mga kawayan. Yan mga kamangyan. Medyo marami na rin ang ating natumba na kawayan. At lilinisan na lang natin. Ang ginawa natin ay pinutol muna natin ang mga kawayan na pwede nang kunin. Tsaka natin lilinisan. Pinagtiyagaan muna natin na tayo lang ang kukuha at hindi na tayo umutos ng ibang tao. Dahil wala pa tayong budget mga kamangyan. Hindi kasi natin na ibenta sa tamang presyo ang ating mga biik. Yun sana ang gagamitin natin na panimula, pampaayos ng ating kulungan. Buti na lang at may mga tanim tayong kawayan. Dahil kung bibilhin natin itong mga kawayan ay nasa 130 to 150 ang presyo nito mga kamangyan. Bawat isang kawayan. Plus dadagdag ka pa ng pamasahe, pang pahakot. Depende sa lugar kung gaano kalayo. Ayan at naipon na rin natin ang ating mga pinutol na kawayan. Medyo marami na rin ang ating nakuha. Puputulin din natin ang puno nitong kawayan na ating nakuha. At gagawin nating pamuste sa ating gagawing bakod. Ito mga kamangyan. Makapal kasi itong part na dito banda sa may puno. Kaya magandang gawing pamuste sa ating gagawin na bakod. Tulad nito, mayroon na rin tayo ditong naitabi na pamuste sa ating gagawing bakod. Ayan, medyo makapal ang pagkakawayan niya, kaya maganda gawing pamuste. Ang ibang kawayan ay kukunan na rin natin pang dagdag sa
ating gagawing poste. Mahirap kasing biakin kung gagawin nating bakod dahil makapal ang pagkakawayan niya, kaya ang purpose niya talaga ay pangposte lang. At para mahakot na rin natin itong kawayan sa ating babuyan dahil doon tayo gagawa ng bakod. Kapag sinama kasi natin sa paghahakot itong puno ay medyo mabigat dahil sa sulit siya at makapal. At isa-isa na nga nating hinakot itong mga kawayan papunta dito sa ating babuyan. Dito tayo gagawa ng ating gagawing bakod dahil malilom dito at malapit lang sa pagkakabitan natin kapag nabuo na natin ang bakod. Malapit lang rin sa mga baboy natin at kapag oras na ng pakain ay nandito lang tayo, ibibigay na lang natin ang pagkain nila. Isa-isa lang na kawayan ang nabubuhat natin mga kamangyan dahil mabigat din at mahaba itong kawayan na dala-dala natin. Buti na lang at tinanggal natin ang puno dahil mas mabigat kung kasama ang puno na bubuhatin natin. Ayan mga kamangyan, nadala na natin lahat ng kawayan. Ganyan karami ang ating naputol na kawayan. At ito rin ang mga gagawin nating pamuste. Dito natin nilagay. Medyo marami na rin. Yan mga kamangyan, nakatipid tayo sa materyales na gagamitin natin pang bakod dito sa ating babuyan. Hindi na tayo kumuha ng tao. Tayo na lang ang gumawa kaya hindi na tayo gumastos sa labor. Ang gagastos na lang natin ay ang pako na gagamitin natin. Yan mga kamangyan, pati sa inyong kulungang baboy ay pwede nyo ring gamitin sa pamakuan ng yero at sa harang ng inyong mga baboy. Kahit sa mga hybrid na baboy ay pwede rin gamitin. Marami rin gumagamit ng kawayan na ginagawa nilang pangharang sa kanilang mga baboy. Lalo na kung nagtitipid kayo at wala pa kayong panggastos, pampagawa ng magandang kulungan. Dahil kung magandang kulungan ang inyong gagawin ay malaking pera talaga ang inyong magagastos. Kaya mas maganda na may tanim rin kayong kawayan sa inyong babuyan mga kamangyan. Dahil sa isa rin ang kawayan na kakailanganin nyo kapag nag-aalaga kayo ng baboy. Magagamit nyo sa inyong gagawin na kulungan. Kaya kung may alaga kayong baboy or binabalak nyo na mag-alaga pa lang ng baboy, ay magtanim na kayo mga kamangyan kung mayroon naman kayong lugar na pwede nyo pagtaniman ng kawayan. Hanggang dito na lang muna mga kamangyan sa mga baguhan at ngayon pa lang sa aking channel. Paki-like and subscribe po at huwag nyong kalimutang pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Bye bye!